Amen. Kagaya po ng classic example and story in the book of Matthew, verse 20, kung saan meron pong isang ina na inilapit niya ang kanyang dalawang anak na si James and John. Ang nanay na to hindi pinangalanan ng Bible, pero ang request niya ay sana man lang daw ay maupo ang kanyang dalawang anak sa right hand and left hand ng ating Panginoong Yesus pag siya'y naghahari na. No? So, ibig sabihin nun, kaugali ng isang ina na ilapit niya ang kanyang mga anak sa Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Amen. Baka kasi nagkakamali ako eh. Baka ang ibang ina inilalapit sa politika, inilalapit sa business, o inilalapit sa siyensya or whatsoever. But I do believe ang isang ina, mas gusto niya na ang kanyang anak ay ilapit sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So tama pa lang aking audience for today. So let me begin with this statement. Next po, everybody. A mother, next po, please. A mother is not defined by the number of children you can say, but by the love she holds in her heart. Ang nagsabi po nito ay si Francesca Cox. Isa po siyang certified grief recovery specialist sapagkat siya po ay namatayan ng kanyang panganay na baby, first baby niya. At alam natin yon, mahirap, no? Masakit sa isang ina na makita niyang namatay ang kanyang baby. Can you hear amen? Amen po ba? At nakita ko po yan sa nanay ko noon, ang aking mommy, sapagkat namatay po ang aming pinakabunso na kapatid. She is about 4 to 5 years old, isang babae. At dahil po doon, halos mawala sa katinuan ng aking nanay. Dahilan kung bakit kami napadpad sa Caloocan, sa Maynila. Amen mga kapatid? At mula po doon, tuloy pa rin ang buhay namin sapagkat nakita niya sa siyam niyang anak, isa lang naman ang namatay, may 8 pang natitira, kaya dapat tuloy lang ang buhay. Can you hear amen? Amen po. So, today, let's talk about a mother's legacy. Let's talk about the significance, the importance of being a mom, not only in this generation, but for the generation to come. So please take your Bible and turn with me to Genesis chapter 2, verse 21 hanggang 23. Sige po, sabayan niyo ako. Sabi diyan, Genesis. So the Lord God caused Adam to fall into a deep sleep. He took one of Adam's ribs and closed up the place from which he had taken it. 22. Then the Lord God made a woman from the rib and brought her to Adam. 23. At last, no, Adam exclaimed, she is part of my flesh and bones. She will be called, anong tawag? Woman, because she was taken out of man. No? So ang kwentong ito, pinatulog ng Diyos si Adan, kumuha ng isang tadyang or rib, at yung tadyang na yon, isinarap muna pala, no? At yung tadyang na yon ay ginawang babae. And in Genesis chapter 3 verse 20, talon tayo sa chapter 3, then Adam named his wife, anong pinangalan niya? Eve, because, ano daw ang sabi? She would be the mother of all people everywhere. No? So pinangalanan siyang Eva or Eve. Na ang ibig sabihin ay mother of all people, ina ng lahat ng tao sa kahit saang dako. Amen po ba? So kung titingnan natin ang pangalan ni Eve in Hebrew Bible, it means kaba. Next po. Yan. Sabi nga natin kava. Yan. Yung palang ibig sabihin ng Eva. Kava. It means life giver or the first woman. No? Siya ay tagapagbigay ng buhay or unang babae. Her name Eve is also to be related with the Hebrew word life, further emphasizing her role as ano daw, a symbol and source of human life. Pag sinabing Eva, ito po ay simbolo at pinanggagalingan ng lahat ng buhay ng tao. So, literally, Eve is referred to as, ano diyan? The mother of all living. No? Pag sinabing Eva, mother of all living. It is the first mention in the Bible, yung salitang mother ay sa Genesis 3:20. Pero yung pong Genesis chapter 2 verse 24, yun naman po ay ang first
na occurrence ng word ng mother. Kasi sabi doon, iiwan ng mag-asawa ang kanilang ina at ang ama at sila'y magiging isa. So ito naman po ay in related sa pagpapaliwanag ng pag-aasawa or marriage. But in Genesis 3:20, this is the first mention. Pag sinabing first mention, dito unang-unang ginamit ang salitang mother sa verse na ito. So, interestingly, nung si Adam ay nagpapangalan sa mga hayop at nagpangalan sa kanyang asawa na si Eva, ang itinawag niya kay Eva ay ano? Mother. Sabi nga natin, mother. Hindi wife. Hindi niya sinabing, oh, misis ko, asawa ko, sweetheart ko. Hindi po. Ang sabi niya ay ina or mother. Because the name or the mother, word mother means mother of all of the living or ina ng lahat ng nabubuhay. Do you get that, mga kapatid? It's very interesting. Bakit? Kasi alam ni Adan na si Eva ang magiging nanay ng lahat ng nabubuhay. At sabi din po ni Martin Luther, one of the great reformer, next po, ang salitang mother daw po is what? Next, it is the greatest ornament of a woman. No? Pag sinabing ornament, dekorasyon, pampaganda, no? At pag nakita ka ay nagiging maayos ang iyong itsura. Ano daw po yung ornament na yon? Ang pagiging mother or ina. Ang ibig sabihin po nito, ang abilidad ng isang ina ay mas binavalue at mas maganda na qualification or quality ng isang babae. Can you hear amen? Hindi dahil siya ay accountant, hindi dahil siya ay manager, hindi dahil siya ay sundalo, whatsoever, kundi dahil siya ay isang nanay or ina. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi nga po nila, madaling maging ina pero mahirap magpakaina. Tama ba mga nanay? Amen? Kagaya na lang po ng childbirth or panganganak. Sabi nila, hindi naman na kasi ako nanay, ang nanay daw pag nanganganak, ang isang paa ay nasa hukay. Totoo po ba yun mga nanay? Totoo po yan, sabi nila. Amen po ba? Kaya mahirap. Pero it is very fulfilling pag ikaw ay naging nanay. Sabi po ni Solomon, pinuri niya ang mga nanay. Proverbs 31 verse 25, tinan nyo, she is clothed with strength and dignity. No? Ang tinutukoy niyang she ay ang nanay. Sabi niya siya ay nadadamitan ng kalakasan at ng dignidad. No? Hindi mo siya mahahatak kahit sa okasyon sapagkat siya ay may dignidad na maglingkod sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. At sabi pa po, sa Proverbs 31 verse 28, talon tayo doon, her children arise and call her what? Blessed. No? Proud sa kanya ang kanyang mga anak. Bakit? Pinupuri siya palagi. Ang galing ni nanay. No? Ang husay ni nanay. Tama po ba mga kapatid? Pag may nawawala sa bahay, tinanong mo si tatay. Anong sasabihin ni tatay? Tanong mo kay nanay. Tama po ba mga kapatid? Kasi siya ang lahat ng nakakaalam. Are you with me, mga kapatid? Therefore, one of the real heroes in life, next, is not just the celebrities, the superstars, the media stars or athletes or even politicians, but one of the real heroes that we can add sa buhay natin ngayon ay walang iba kundi ang mga nanay. Palapakan naman natin ang ating mga nanay. Tama mga kapatid? Amen? Lalo na kung ang nanay mo ay isang doktor, isang nurse, no? Isa siyang crew sa firefighters, di ba? Yung mga naglalabas ng mga buhay na mga tao na nasusunugan, di ba? Nililigtas nila ang mga buhay na iyan. Pero one of the real heroes in life are our mothers. Amen po mga kapatid. Ako po, ang nanay ko, I can say ngayon na siya po ay isa sa mga hero na talagang nagtatak ng maganda sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Kayo po ba, ang inyong mga nanay po ba ay talaga nagtatak na maganda sa inyong buhay? Siya po ba ay hero sa inyo? Palakpakan nyo naman po ang superhero ng inyong buhay. So, month of May, mothers are being celebrated. Kaya sabihin sa katabi, dalin mo si Kumare. Yan. Dalin mo ang nanay mo kung ikaw ay anak. Tama ba mga kapatid? Kasi itong buwan lang na ito, ang buwan na pwede silang i-celebrate at matuto ng salita ng Panginoon. Shout amen. Next po, sabi dyan, being
Everybody, being a mom brings out the very best in a woman. It requires the greatest of responsibilities and the highest of priorities. Totoo ba ito? Ang pagiging mom or mother ang naglalabas ng totoong abilidad ng isang babae. Tama po ba mga kapatid? Amen. Bakit? Kasi dito nagre-require siya ng maraming mga ability at nagseset siya palagi ng mataas na priority. Paano ko nasabi? May mga nanay na willing iwan ang kanilang career, ang kanilang trabaho, ang kanilang power or position, kahit napakalaking sahod pa, iiwanan nila para lamang unahin at alagaan ang kanilang anak at pamilya. Tama ba mga kapatid? May mga ganong nanay. Tama po ba mga mamis? Amen. May kasabihan nga po tayo, sabi ko kanina, madaling maging nanay pero mahirap magpaka-nanay. Kasi maraming sakripisyo, maraming nararamdaman, isipin at gawain na dapat isaayos at dapat tapusin. Baka nga ngayon yung mga nanay lumilipad ang utak. Sabi na, naipasok ko kayang sinampay? Natapos kaya ang labahin? Tama ba mga kapatid? Because everything na tumatakbo sa isip ng nanay ay para sa ikagaganda at ikaayos ng pamilya. Can you hear amen? Amen. So I realized that Mother's Day means a lot of things for a lot of women. No? Pag sinabing Mother's Day, ito po ay iba-iba ang pakatungkol ng iba't ibang kababaihan. Yung iba, pag Mother's Day, feeling nila special ang araw na ito. Tama ba mga nanay? Special po ba? Hindi nga ako pinapansin wala naman ang binibigay sa akin. Ang iba naman ay feeling nila ay deserve nila na maging maganda ang araw o buwan na ito in the Mother's Day kasi deserve ng mga nanay na i-appreciate sila. Deserve nyo po ba mga nanay? Yes. Deserve ng nanay mo na i-treat sila at bigyan ng pahinga. Can you hear amen? Amen po ba? However, hindi lahat ay masaya. Tama ba? Pag dumating na ang araw ng Mother's Day, diba, is it a happy Mother's Day? Happy nga po ba? Mga nanay, happy ba? Ay, talaga, no? Happy pa rin. Amen? Kaya kapag Mother's Day, sabi ng iba, sana all happy. Happy Mother's Day. Sapagkat may mga ibang mga nanay na pag Mother's Day, naaalala nila ang panahon na sila po ay mayroong masakit na damdamin at puso sapagkat nawalan sila ng anak. Either ito po ay sa isang trahedya, nagkasakit, or even miscarriage, nalaglag ang bata. Tama mga kapatid? Walang Mother's Day. Sa iba naman, ito po ay painful reminder and struggle kung saan po ang mga bata po na gusto nilang mahagkan ay hindi nila makamit-kamit. Kaya sabi nila, magkakaanak pa ba kami? O hindi na talaga? Walang Mother's Day. Amen mga kapatid? Ang iba naman po, may mga ibang nanay na hindi nila in-expect na sila ay magkakaanak agad. Kaya nung lumabas si baby, bahala siya sa sarili niya. Hindi nila naaalagaan at siya'y napapabayaan for whatever reason. Amen mga kapatid? Kaya anong nangyayari? May mga bata na hindi rin natutuwa kapag sumasapit ang Mother's Day. Isa ka ba ron? Bakit? Kasi hindi mo ramdam na may nanay ka. Are you with me mga kapatid? Amen? Pero pasalamat tayo sapagkat tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang lahat ng nanay dito ay nanay mo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Sabi ko nga sa inyo, nung si Pastor Gani mapadpad dito sa Pampanga, dumami ang nanay ko. Dumami ang tatay ko. Dumami ang mga kapatid ko. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Meron dyan, nag-aabot ng mangga. Tapos paglabas ko pa lang, may mangga ulit. Pag sakay ko ng sasakyan, may mangga ulit. Andiyan po yung mga kapatid. Na hindi yan ginagawa sa ibang mga tao kasi hindi naman nila kaano-ano si Pastor Gani. Are you with me mga kapatid? Kaya salamat po sa kapamilya natin. You have a family in the house of God. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So ramdam mo pag nandito ka sa church. Amen po mga kapatid? Meron kang nanay. At dapat nga po ay maramdaman natin na every Mother's Day dapat maging sensitive tayo sa lahat ng mga nanay. And today, I pray po na maramdaman nyo po ang puso ni Pastor Gani na ang gusto ko lang man po ay i-honor kayo
kayo po'y mabigyan ng magandang araw at maramdaman ninyo na kayo po'y special sapagkat anak kayo ng Diyos na buhay. Can you amen? Amen. So, there are stages of how children feel. Next po, stages of how children feel about their moms, no? Narinig niyo na po ba ang mga kataga na ito, no? May mga pagkakataon na ang anak po natin ay bilib na bilib sa atin at may mga pagkakataon na ang anak natin ay wala ng tiwala sa atin. Amen mga kapatid? At the age of 4 years old, ang tingin ng mga anak natin, mommy can do anything. Tama? Mommy knows best. Totoo yan. Kasi 4-year-old ka pa lang eh. At the age of 8 years old, mom knows a lot. No? Alam ng nanay ko lahat. Mother knows best. At the age of 12 mo, mother doesn't know much of anything. Aba, nung medyo nagiging teenager na, si nanay hindi niya ako naintindihan. Wala siyang masyadong alam. At the age of 16 years old, it's not worth asking mom because she doesn't know. Ba't pa ako magtatanong sa nanay ko? Hindi naman niya alam. At the age of 18 years old, mother is way out of date. No? Si nanay, makaluma yan eh. Ito nang bago, hindi niya ako naiintindihan. Out of date na siya. Tama? At the age of 25 years old, mom might know a thing or two. No? Palagay ko itong si nanay, talagang ang alam niyan, isa o dalawa. No? At the age of 35 years old, it's probably best to consult mom on this issue. Nakita niyo yan? Nung 35 na siya, sabi niya, parang dapat itanong ko ito kay nanay. Parang ikukonsulta ko ito kasi mas alam niya ito. Nakita niyo? At the age of 50 years old, no? 50 ka na, some wish they could consult mom. No? Sana nandito si nanay para natanong ko, ano nga bang maganda talagang gawin? Tama ba mga kapatid? At the age of 70 years old, they often wonder what mom would have said about this. No? Siguro nga, ano nga kayang sasabihin ng nanay ko kung sakaling katabi ko pa siya at kasama ko siya at nayayakap pa? Are you with me mga kapatid? Meron pong movie sa Netflix, pinopromote ko na lang, yung movie na When Life Gives You Tangerines. No? Tungkol yun dun eh, sa movie na yan. Na ang isang babae, nagdalaga, naging nanay, at namatay ang kanyang nanay, nung matandang-matanda na siya, sabi niya, namimiss ko ang nanay ko, pero matanda na siya ha. Are you with me, kapatid? Amen? Ika nga, malalaman mo ang silbi ng isang bagay pag wala na siya sa'yo. Tama po ba mga kapatid? Pag wala na siya sa paningin mo. No? Si Yoma, no? Wala na yung nanay niya. Kaya nung siya po'y matanda na, sabi niya, Nay, ano ba ang magandang gagawin ko? Pero wala na siyang makausap. Now, yung source po ng mga research na ito, the reality is, ang mga anak natin, lumalaki yan. Tumatanda yan in stages. Amen mga kapatid? Siyempre, pag bata yan, bilib na bilib yan sa iyo. Habang yan ay nagiging teenager na, no? Minsan nawawala na siyang tiwala sa iyo. Pero babalik ang panahon sapagkat siya'y naging nanay na rin. No? Siya'y naging magulang na rin. Nasasabihin niya, tama pala ang magulang ko. Ano kaya ang masasabi nila? Amen mga kapatid? Now, maybe you can relate because this is the fast forward of our life. Sabihin sa katabi, sa mga babae lang ha, sabihin mo sa katabi mong babae, magiging nanay ka rin. Magiging ina ka rin. Tama ba mga kapatid? Pero, bago mo maramdaman nyo, sabi ko sa babae nyo lang sabihin, ito naman no. Amen ba mga kapatid? At pagdating ng time na yon, you can relate. No? Pero yung mga matatanda na ngayon, kayo bang, sino po yung mga 50 anyos na rito? Taas nga ang mga kamay, palapakan nga po natin sila. Namimiss nyo pa bang nanay nyo? Oh, sana nanditong nanay ko. Nag-church kami. Tama po ba mga kapatid? Kaya habang bata ka pa at nayayakap mo pang nanay mo, dalhin mo na siya sa church para kayo ay sabay na maglingkod sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Wala kang kayang ibigay sa nanay mo na mas mataas pa, maliban na makilala niya ang ating Panginoong Hesus.
Ngayon na kapatid, sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Bigyan mo ng pera yan, hihirit pa yan, kulang pa. No? Bigay mo si Kristo sa Kanya. At ito'y sapat na, sapagkat si Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, tandaan mo yan. Sabihin mo sa sarili mo, tatandaan ko yan, pastor. Itong buwan ng Mayo, dalin mo kahit sa isang linggo lang ang nanay mo sa church na ito. Can I hear amen? Para makilala niya ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Again, remember this. Next po, being a mom brings out the very best in a woman. No? Pag naging nanay ka na, doon mo mailalabas ang talagang galing ng isang babae. Amen mga kapatid? Maraming mga babae ang magaling sa maraming bagay, pero mas mahusay siya at bihasa kapag siya'y naging nanay na. Amen mga kapatid? Magaling siya pagdating sa buhay. Maraming mga contribution ang nagawa ng mga kababaihan throughout history, sa arts, sa music, sa education, even politics, exploration, adventure, and even in theology or religion. In fact, mas laman ng mga simbahan ang mga nanay kesa sa tatay. Tama ba? Sige nga, palapakan natin mga nanay. Pasensya na mga tatay, dahil mga nanay ngayon eh. June pa tayo. Tama ba mga patid? Is it true? Laman ng ng simbahan ang mga nanay kaysa sa mga tatay? Tama po ba mga patid? Amen? At bit nila ang kanilang mga anak. Kaya yung mga anak na yan ay lumaki. Ang bata na yan ay lumaki na may takot at pananalig sa Panginoon. Salamat sa mga nanay na makadiyos. Palapakan natin ang mga nanay na yan. Are you with me mga patid? In Proverbs 31, ito po'y nagpapakita ng isang mabuting nanay ay merong pagpapahalaga sa kanyang tahanan at siya'y nagtatrabaho din, nagnenegosyo, kaya ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa proud sa kanya. Basahin natin. Proverbs 31 verse 10 to 12. Who can find a virtuous and capable wife? Sino makakahanap ng virtuous and capable wife? She is more precious than rubies. 11, her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. 12, she brings him good, not harm, all the days of her life. No? So, ibig sabihin, biblical pala na si Mrs. talaga ang ingat yaman. Tama mga patid? Pag sumahod si tatay, binibigay kagad kay nanay. Taga-budget. Mapagkakatiwalaan. Amen mga patid? Amen po ba mga nanay? Mapagkakatiwalaan po? Hindi yung pagka nakita yung Shopee, check out yan, check out, check out. Pag bumili tayong ulam, wala nang ulam. Bakit? Check out na yan. Are you with me mga kapatid? Ito, ang Proverbs 31 woman, sabi dyan, her husband can trust her. Mapagkakatiwalaan siya ng kanyang asawang lalaki. Amen mga kapatid? Why? She is virtuous. Sabi nga natin, virtuous. Ang Hebrew word ng salitang virtuous, ang ibig sabihin po nito ay hard worker, ano pa? With strong character, ano pa? Independent, efficient, ano pa? Well-organized or resourceful. Maayos bang mga nanay sa bahay? Organized po ba sila? Ha? Organized po ba? Yan. Intelligent, matalino, capable of making wise financial decision. No? Pag binigyan mo ng 1,000 yan, kukuha yan ng kawali, kukuha yan ng mantika, bibili yan ng saging at ng asukal, mamaya naghahalo na, nagtinda na ng banana Q. Tama mga kapatid? Kaya yung 1,000 ay magiging 1,500. Are you with me mga kapatid? Ganyan ang virtuous woman. Ano pa? Perfect wife, good wife, ano pa? Excellent wife, good woman. Wow! Pastor, this is good, too good to be true. Yan ba talaga ang ugali ng mga nanay? Tingnan nyo ulit. Bakit siya tinawag na virtuous? Bakit? Because that woman fears the Lord. Siya ay may takot sa Diyos, siya ay makadiyos at kilala niya ang Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng kilala ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya ang sabi rito, pag kilala mo ang Diyos, you are perfect, you are good, you are intelligent, you are an excellent wife or a woman. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya nga sabi ng marami, kahit ng matatanda, gusto mo bang mag-asawa? O sige,
Kung gusto mong mag-asawa, hanapin mo ang mapapangasawa mo sa loob ng simbahan. Tama ba? Hindi sa mall, hindi sa kalye, hindi sa bar. Ang hanapin mo ay yung nagsisimba at may takot sa Diyos na buhay. Can I hear amen? Eh, sabi na iba, hindi. Mag-tiktok ka na lang. Tingnan mo, nandun mapapangasawa mo. Are you with me, mga kapatid? Hindi po. She fears the Lord. May takot siya sa Diyos. That's why the Bible calls her perfect, good, intelligent, and excellent woman. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Pero pakiramdam mo, hindi ka naman perfect. Pakiramdam mo, hindi ka naman talaga excellent. Pero dahil may takot ka sa Diyos, gagawin kang perfect ng ating Diyos na buhay. Shout amen. She is generous and faithful. She knows her family needs and strives to meet them. Kaya ang isang nanay po na Proverbs 31 woman, she is a blessing to her family. Sabi mo nga, blessing. Ang nanay na may takot sa Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Mostly magaling talagang mag-budget ang mga nanay. Amen ba, mga kapatid? Kasi nga, may ilang mga tatay na alam mo na, check out na yan, pyesa ng motor. Diba, mga kapatid? Pero buti na lang, kayang i-handle ng isang ina ang kinikita ng isang tatay. That's why she is a blessing. Palapakan nga natin ang mga nanay na yan. Are you still with me, mga kapatid? Proverbs 31, talon tayo sa verse 25 to 30. Look at this. Yung kanina, she is clothed with strength and dignity. She laughs without fear of the future. Nakita niyo yan? Pinagtatawanan niya lang yung hinaharap or future. Hindi siya nag-aalala. Amen, mga kapatid? Bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit? Advance mag-isip ang isang Proverbs 31 woman or nanay. Amen, mga kapatid? Kayo po bang mga nanay, advance mag-isip? Hello? Alam mo, mga nanay, pag advance mag-isip yan, mahirap utangan yan. Tama ba, mga kapatid? Kaso ang problema ganito eh. Eh syempre, nanay ka, matalino ka. Eh ang lumapit sa'yo, nanay din. O, alam niya kasi kung paano kausapin ang isang nanay. Kaya nagkakaroon talaga ng pagpapahiram na nangyayari. Are you with me, mga kapatid? Kasi alam ng babae yung style ng isang babae. Alam ng ina ang style ng isang ina. Are you with me, mga kapatid? Amen. However, she is clothed with strength and dignity. At hindi siya natatakot na siya ay dumating sa future. Bakit? Sapat pa rin ang kanyang kinikita. Are you with me, mga kapatid? Verse 26, when she speaks, pag nagsalita siya, her words are wise. No? Hindi siya palamura. Hindi siya lasengga. Hindi siya maanghang magsalita. Amen? And she gives instruction with kindness. No? Pag nag-utos, hindi mayabang, hindi palabulyaw. No? 27, she carefully watches everything in her household and suffers, look at that, suffers nothing from laziness. No? Yung nanay na to, ang lahat ng kanyang mga anak marunong sa bahay. Bawal ang tamad sa bahay niya. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? They suffers nothing from laziness. Bakit? Sapagkat ang mga anak nila ay well-trained ng nanay na Proverbs 31. Amen po ba, mga kapatid? Siya ay marunong magsaing, marunong maglaba, magplantsa, at maglinis ng bahay. Taas nga ang kamay ng mga anak na marunong maglaba. Mga anak, marunong magsaing, marunong maghugas ng pinggan, marunong maglinis, totoong linis ng bahay. Aba, palakpakan ninyo ang mga nanay ninyo. That woman suffers nothing from laziness. Hindi niya pinapayagan ang katamaran sa loob ng bahay. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya, okay, tratuhin mong prinsesa ang anak mo, prinsipe ang anak mo, pero pag maghuhugas na ng pinggan, tayo. Tama ba, mga kapatid? Pag magsasaing na, saing. Nag-aaral ako na saing muna. O aral, balik. Tama, mga kapatid? Bawal ang tamad. Sabihin sa katabi, bawal ang tamad.
sa loob ng bahay ng makadiyos na nanay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So anong nangyayari? Nagiging katulong siya ng kanyang mga magulang sa gawaing bahay. Amen mga kapatid? Amen. Verse 28, tingnan nyo po. Her children, tingnan nyo her children stand and bless her. Ang galing talaga ni nanay. Buti na lang, nay, tinuruan mo akong magsaing. Tinuruan mo akong mag-adobo. Tinuruan mo akong magtinola. No? Amen mga kapatid? Her children bless her. Her husband praise her. No? Darling, salamat Nilabahan mo yung pantalong ko. Diba? Buti na lang, nandiyan ka palagi. Amen mga kapatid? 29. There are many virtuous and capable women in the world. Totoo yan. Marami talagang magagaling na mga nanay sa mundo. But look at the contrast. But you surpass them all. Nahigitan mo sila. Bakit po? 30, everybody, sa nakakakita. Charm is deceitful. Beauty does not last. Look at this. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Palakpakan natin ang nanay na yan. Amen po ba, kapatid? Charm is deceitful. Ay, ang charming naman to, ang bait. Nawawala yan. Beauty will not last. Ang ganda mo ngayon, nung 18 ka, hanggang siguro mga 30s, 40s, ganda pa rin. Pero syempre naman, pag mga 50, 70, tama ba mga kapatid? Kumukulubot din tayo. Okay po rin po yan. Amen mga kapatid? Pero hindi na katulad ng batang-bata tayo. Tama ba mga nanay? So kumukupas yan. Look at this. Ano ang hindi kumukupas? But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Siya ay palagi pa rin pinupuri ng kanyang anak, ng kanyang asawa, at mabango ang tingin ng Diyos sa kanya kasi meron siyang Diyos sa kanyang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Sa ano palang mahalaga? Kagandahan ba? Ang pagiging matalino ba? Hindi. Ang mahalaga meron kang Kristo sa iyong puso. Shout amen. Amen po mga kapatid? So, kung makita mo ang Proverbs 31 woman, siya po ay makadiyos at tumutulong sa kanya, ang kanyang buong pamilya. Amen po ba mga kapatid? So, it is always about, next, it's always about planning. Next po. It's always about planning and preparing for the future. No? Ang isang nanay, I could say, ang kanyang laging iniisip ay ang future. Hindi lang ng kanyang sarili, hindi ng kanyang pamilya, ng kanyang anak, kundi lahat ng bagay na meron siya. Tama ba mga nanay? Amen po ba? Iniisip niyo po ba ang kinabukasan niyo mga anak? Amen? So anong ginagawa niya? Earns and invest her money. No? Hanggat maaari, magtatrabaho yan para kumita. Ano pa? Provides essential things to her family. Tingnan nyo provides essential things. Hindi yung pag sinabi na, Nay, kailangan ko ng cellphone, iPhone 16, 17. Talaga ba anak? O sige, benta natin bahay natin para magka-cellphone tayo. Hindi ganun. Tama ba mga kapatid? Ipinoprovide lang ng mga magulang, ng nanay, yung talagang kailangan mo. Can you hear amen? Kailangan mo ba talaga ng cellphone para makagraduate? Kailangan ba? So mag-aral kang mabuti para pag nagkatrabaho ka, makabili ka ng sarili mong cellphone at ibili mo na rin ang nanay mo. Can you hear amen? Amen ba mga kapatid? That's a good thinking. Makakagraduate ka naman pala kahit wala. Because mother provides essential things to her family. Do you get that mga kapatid? Kami naman po yung nakagraduate din na walang cellphone. Sino yung mga nakagraduate na walang cellphone? Taas nga kamay, no? Thank you Lord. Wala pa nga kaming baon Totoo po yan. Nung ako'y nasa Mapua, ang dala ko lang ay pambili ng ang tawag doon, bond paper. Ang dala ko lang ay ballpen at bond paper sa kantin. Yun lang. Wala akong pangkain. Pero ito po ako, sa biyaya ng Diyos, nakatapos kasi kasama ko ang Panginoon. Shout amen. Though, sa panahon ngayon, sabi nila, Pastor, iba na kailangan ng cellphone Well, titingnan ng nanay if it's really essential. Are you with me, mga kapatid? Amen. Next, build influential relationship. No? Nagbibuild ang nanay mo ng magandang relasyon, lalo na sa kanyang mga anak, sa ating Diyos na buhay. Do you get that, mga kapatid? Dapat ang anak mo, inilalapit mo palagi sa Diyos. Amen po ba mga nanay?
Sapagkat ang mga nanay, pag may problema ang anak, dapat ang sabihin nila, if you're not okay, pray. No? Nak, hindi ka ba okay? Pray. No? Nak, may problema ba? Pray. No? Naranasan ko po yan. Nung ako po mayroong problema, lumapit sa akin si Anika, mga 4 to 5 years old. Sabi niya, Daddy, nothing is impossible with God. Amen mga kapatid? Naiyak ako. Kasi yung itinuro mo sa anak mo, babalik din yan sa iyo. If you have the influential relationship, inilapit mo ang anak mo, hindi sa kanino mang tao, kundi sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. What else? Teaches, demonstrate, and prepares her children. No? Inihahanda niya ang kanyang mga anak. Saan? For the future. Amen po mga kapatid. Pero dino-demonstrate niya. Hindi sinabi, maglaba ka. Samantalang si nanay, siya mismo hindi marunong maglaba. Dapat ikaw muna. Magluto ka ng adobo, ganito ang pagluluto. Pakita mo. Tama mga kapatid? At pag pinakita mo, inihahanda mo na ang iyong anak. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang mga babae, ang mga misis na may Kristo, they think about the future. At hindi natin sila masisisi. Bakit? Sapagkat siya ay tao at ang tao ay limitado lang ang kanyang oras sa mundong ito. Sino sa inyo ang magsasabi na kaya ko pang mabuhay hanggang 100 taon? Mga nanay, meron ba rito? Abutin nyo bang 100? Parang hindi. Tama mga kapatid? Pero dahil iniisip mo ang future, kaya mong ihanda ang mga anak mo kahit wala ka na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. At dahil dyan, dahil limitado nga ang iyong oras, pwede ka pa rin mag-iwan ng malalim na marka sa iyong pamilya, sa iyong anak, kahit wala ka na. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Ganito po ang nangyari sa dalawang babae na kilala sa Biblia in the New Testament. Siya po ay si Eunice and Lois. Kilala niyo po sila? Si Eunice po ay nanay ni Timothy at si Lois po ay lola po niya. Ang nangyari, na ipasa, na i-transfer ng dalawang babaeng ito ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Diyos sa kanilang anak na si Timothy. Amen mga kapatid? Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, nung bata pa ako, lagi akong bit-bit ng nanay ko sa mga padasal, no? Sa mga simbahan. Kaya nakita ko, isa sa magandang ugali ng tao, dapat siya ay naglilingkod sa Diyos. Can you hear amen? Amen. So take your Bible and turn with me to 2 Timothy chapter 1 verse 3 to 5. Sabayan niyo po ako. Timothy, ang nagsulat nito si Pablo. Timothy, I thank God for you, the God I serve with a clear conscience, just as my ancestors did. Night and day, I constantly remember you in my prayers. For I long to see you again. Gusto kita makita ulit, Timoteo. For I remember your tears as we parted. No? Nakita ko, naiyak ka talaga nung naghiwalay tayo, sabi ni Pablo. And I will be filled with joy when we are together again. 5. I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother Louise and your mother Eunice. And I know that same faith continues strong in you. No? Nakita niyo po yan? Nabanggit sa verse na ito ang dalawang extraordinaryong nanay. Si Eunice at si Louis. No? Madaling tandaan, si Eunice po ang nanay ni Timoteo at si Louis naman po ang kanyang lola. The Bible also tells us that Timothy was raised and inspired by his mother and his grandmother. So ano nangyari? Yung mag-ina na to, nagtandem pa. Amen mga kapatid? Hindi binanggit sa Biblia kung talagang sila ay mag-ina or magbiyanan. Pero nagsanib, pero ang dalawa na ito, nagtandem. Anong kanilang ginawa? Hindi nila dinala ang anak nila sa mall, hindi nila dinala ang anak nila sa pasyalan, ang kanilang anak ay lagi nilang dinadala sa bahay ng Panginoon. Are you with me mga kapatid? Tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Are you with me mga kapatid? At nakita ito
mismo ni Apostol Pablo. Kaya nung si Apostol Pablo ay nakilala si Timoteo, nagkaroon siya ng excitement na makilala din siya at dalin sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. 2 Timothy chapter 3 verse 15. You have been taught the Holy Scripture. Naturuan ka ng Bible, the Holy Scripture, from childhood. Mula nung bata ka pa. And they have given you the wisdom to receive salvation that comes by trusting sino? Jesus Christ or Christ Jesus. Amen po ba mga kapatid? So nakita niya, ang batang ito, nung bata pa habang lumalaki, may training sa salita ng Diyos. Nagsisimba. Kaya sabi ni Pablo, pwede ito sa gawain ng Diyos. Can I hear amen? During that time, any mother would be proud kapag dumating si Pablo sa kanilang lugar. Sapagkat si Pablo noon ay famous. Sikat na siya bilang alagad ng Panginoon. At pag si Pablo ay dumating, kunyari dito sa San Luis, kilalang kilala siya. At kinuha ang anak mo, halimbawa si Sister Marian, si Obidos. Sabi niya, halika. At gagamitin ka ng Panginoon. Ang isang nanay, hindi yan tatanggi. Ang sasabi niya, sige Pablo, isama mo na ang anak ko at maglilingkod siya sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba? So nakita ni Pablo na siya po ay may training sa salita ng Diyos, siya ay may takot sa Diyos, kaya naman, ang dalawang nanay na ito ay nakapag-produce ng isa sa pinakamahusay na pastol sa Biblia. Ito ay walang iba, kundi ang pastor na si Timoteo. Palakpakan naman natin ating Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. At dahil doon, itinuloy pa ni Pablo ang training niya kay Timothy. Now, the question is this, why it matters? Bakit ba mahalaga ito, pastor? Sagutin natin ang tanong na ito. What kind of influence, next po, what kind of influence and legacy are you living in the lives of your children, your grandchildren, mga apo mo, sa mga pamangkin mo, and the next generation? Mga nanay, mayroon po ba kayong gustong iwan sa inyong mga anak? Sa mga bata na kilala ninyo, mga pamangkin ninyo? Amen mga kapatid? Your influence is greater and broader than you can realize. Napakapalad po ng isang bata na meron siyang lolo, lola, tito, tita o mga magulang na palasimba. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Sapagkat ang bata na yan ay lalaki na mayroong takot sa Panginoon. Let me share with you some mothers in the Bible. Next po. Ang nanay po ni Moses na si Jochebed. Yan. Jochebed ang kanyang pangalan. So nakita nyo po yon, si Moses po ay kanya pong risky na ibinigay. Saan? Nung siya, ang lahat ng mga bata ay papatayin, di ba? Siya po ay pinaanod sa ilog. Bakit? Sapagkat alam niya may magandang plano ang Diyos sa kanyang anak. Amen mga kapatid? Si Deborah in the book of Judges, siya ang tumulong sa bansang Israel habang sila'y nakikipaglaban at sila'y naging matagumpay sa tulong ni Deborah. Si Naomi na tumulong kay Ruth, no? Na makita niya na si Ruth pala ay dapat makakilala sa tunay na Diyos ng Israel. At dahil doon, si Ruth po ay naging makadiyos, nakilala niya ang tunay na Diyos, kaya naging tagapagmana din siya, kahit hindi siya kalahi nila Naomi na Israelita. Can I hear amen? Si Anna, siya po ay nanay ni Samuel, na siya ay nag-iiyak sa Panginoon na parang lasing, at nadaanan siya ng propeta. Sabi niya, bakit ka ganyan? Lasing ka ba? Hindi, gusto kong magkaanak. Sabi niya, sige, magkakaanak ka. At sabi niya, pag ako'y nagkaanak, ang anak ko ay paglilingkod ko sa Panginoon. Sino sa inyong gusto ganon? Lord, bigay mo na. At pag binigay mo, maglilingkod siya sa'yo. Amen mga kapatid? Who can refuse to that request? Nangyari kay Hannah. At nung si Samuel nga ay pinanganak, dinala siya sa templo at naglingkod si Propeta Samuel habang siya'y nabubuhay. Can I hear amen? Amen. And finally, si Mary, ang nanay ni Lord Jesus. Amen mga kapatid? Alam niyo ang kanyang istorya? Amen? Alam niya ng kanyang anak na isinilang ay ipinanganak para mamatay. At habang nakikita niya ang kanyang anak na lumalaki, tinatanong niya, Diyos, kailan ba mangyayari na siya'y kukunin mo sa akin? And yet, God has prepared Mary. At nung dumating ang panahon na siya'y kinuha na ng ating Diyos na buhay,
naging handa ang puso nitong si Mary. Ibinigay niya ang kanyang anak. Bakit? Hindi siya naging selfish. Bakit? Para ikaw at ako ay maligtas at pumunta sa langit. Shout amen. Sapagkat kung hindi namatay si Kristo, wala tayong kaligtasan. Are you with me, mga kapatid? Jesus came to die and be the Savior of the world. Now, the truth is, lahat ng mga magagandang kwento sa Biblia, sa likod nito ay merong isang nanay, babae, na umaalalay sa kanya. Amen mga kapatid? Sabi nga na isang kataga, behind every successful man, there is a woman. Totoo ba yun? Amen, no? Ang isang matagumpay na lalaki, lagi yan may umaalalay sa kanyang isang babae. Ang kaso, marami ang hindi nagagampanan ang pagtuturo, disiplina sa kanilang sariling mga anak. Totoo ba ito? Minsan, we rely on others. Yung iba, dinadala ang bata sa school, pinapabayaan sa mga teachers, no? At sila ang nag-educate sa mga bata, imbis na sila mismo. Are you with me, mga kapatid? Sana hindi ganon. Pinapadala mo sila sa school, pero pag uwi ng bahay, ay pina-follow up mo ang kanilang pinag-aralan. Amen, mga kapatid? Amen. We are seeing a generation of kids na, tingnan niyo po itong kasunod, maraming mga bata ang ipinanganak and they are raised by screens and apps, mga application. Kaya kapag dumating na sila sa tunay na buhay, nagiging weak sila. At napanood ko nga po sa isang post, no? Ang mga bata ngayon, yes, IQ ang tataas. Pero yung kanilang EQ, mabababa, emotional quotients. Kaya pag isang bata pang nagka-problema, iyak kagad, wala nang kayang gawin. Try nyo po yan. Ang isang bata ay pwede mong makontrol kapag kinuha mo ang kanyang cellphone. Tama ba? Todo ba yung mga anak? Pag kinuha mo ang cellphone yan, anong gagawin ko? Try nyo. Amen mga kapatid? Sapagkat maraming mga bata, ang kanilang social experience ay isinasandig nila sa social media. Amen mga kapatid? Kaya tuloy, alam niyo mga prank-prank na yan? Kaya ikaw, nung galit na galit ka na, ano ba? Magsaing ka na! Galit na ako! Prank yan. Kaya tuloy, nadagukan mo na't lahat. Kasi akala puro prank. Amen ba mga kapatid? Amen? Amen. Kaya po yung mga bata ngayon ay kulang sa experience. Bakit? Sapagkat wala pong attachment at tunay na pagtuturo ang mga magulang, especially mga nanay. Amen ba mga kapatid? Karamihan pa sa panahon natin ngayon, pag may tanong, imbis magtanong kay nanay, sino tinatanong ng mga bata? Si Google. Tama ba mga kapatid? Amen? Kaya pag sinabi ng nanay, anak, magsaing ka na, isama mo na rin ang pusa. Nagsaing ang bata. At pag tinignan ng nanay sa kaldero, nandun yung bigas, nandun din yung pusa sa loob ng sinaing. Are you with me mga kapatid? Hello? Nakakatawa man, pero ito ang nangyayari ngayon sa panahon natin pag hindi natin inako ang pagtuturo sa ating mga magulang. Can you hear amen? Moderately, dapat kinokontrol mo ang cellphone ng anak mo at tinuturuan mo siya higit ng salita ng Diyos, ang maglingkod sa Diyos, ang magbigay ng papuri sa Diyos para ikaw mismo ay hindi mahirapan pag lumaki siya. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos, mga nanay. Do you agree with me? Ay, salamat. Sapagkat maraming nanay takot sa anak. Hindi kayang pagsabihin, ayaw mo siya. Hindi ganun. Dapat ikaw mismo ang nagdidisiplina sa iyong anak. Amen na kapatid? Yung iba naman, dinadala sa church at ginagawang panakot si pastor. Ayan na si pastor, halaka. Sige. Naging panakot tuloy si pastor, monster. Are you with me kapatid? Hindi po gano'n. Ikaw mismo ang manita ng anak mo para hindi nagiging kontrabida. Si care leader, si pastor. Are you with me kapatid? Amen po ba? Pastor, meron bang basihan niya mga pinagsasabi mo sa amin? Basa. Proverbs 13 verse 24. Malapit na po tayo. Proverbs 13:24. Everybody. He who spares the rod hates his son. But he who loves him is what? Careful
to discipline him. Ang keyword, careful. Sabi mo mga careful. Careful discipline. No? Spare a rod, spoil a child. No? Huwag mong paluin yan, spoil dyan paglaki. Amen po mga kapatid? Ano ang disiplina? Careful discipline. Dapat ay maingat ka sa pagdidisiplina. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Proverbs 23:13-14. O mga nanay, sulat nyo ito ulit. Don't be afraid to correct your young ones. Huwag kang matakot na i-correct sila. Bata lang yan. A spanking won't kill them. Nasa Biblia, naniniwala ko, ang pagpalo sa bata, hindi nakakamatay yan. Tama mga kapatid? Amen? Amen po ba? Amen. Oh, look at this, 14. A good spanking, in fact, might save them from something worse than death. Amen mga kapatid? Ang keyword naman dyan, good spanking. Sabi mo nga, good spanking. Hindi yung pag pinalo mo, talagang latay na. Hindi ganon. Good spanking. Pitik-pitik lang. Sabi sa katabi, pitik-pitik lang. Medyo namumula, pero hindi naglalatay. Tama ba mga kapatid? This might save their life worse than death. Tama mga kapatid? Kaya sabi ko sa inyo, pagdating sa disiplina, iba-iba tayo ng approach, iba-iba tayong pananaw, pero dapat iisa ang ating basihan. Walang iba kundi ano? Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Amen mga kapatid? Now, look at me. Kung hindi ito totoo, marami pa sa nakasulat sa Biblia ang hindi rin totoo. Na ikaw ay ligtas na forever, na ikaw ay magaling na, at ikaw ay super blessed. Hindi rin niya magiging totoo kung hindi ito totoo. Can you hear amen? Sabihin sa katabi, totoo yan. Ang pagpalo, hindi nakamamatay ng bata. Why? Careful discipline and good spanking. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Or else, hindi yan nakasulat. Brothers and sisters, ang Biblia ay tested and trusted na ng maraming tao. Kaya nakasulat yan. So, i-apply mo yan sa iyong mga anak before it's too late. Can you hear amen? Amen po ba? Pastor, kailan po i-apply? Basahin natin. Proverbs 22 verse 6. Yan, last verse na po ata ito. Proverbs 22 verse 6. Everybody, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kailan daw iti-training? When he was or she was a child. Amen mga kapatid? Training starts when they are small. Hindi sinabing pag binatilyo na, pag dalaginding na, pag gurang na. Hindi. Wala nang training dyan. Tama ba mga kapatid? Kailan mo iti-train? Habang sila ay bata pa. Kaya mo pa yan. Tama po ba mga kapatid? Is it biblical? Yes. At bakit? When they are old, matanda na sila, hindi sila lalayo sa tamang daan. Hindi sila lalayo sa Panginoon. At sila ay magiging katuwang mo sa buhay, pagpapala ang mga anak mo sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Can I hear amen? So hindi pa late. It's not too late. Sabi sa katabi, may pag-asa pa. Amen mga kapatid? So how do we do that? Bago mahuli ang lahat, next po. Take ownership. Sabi mo nga, take ownership. Akuin mo. No? Ikaw na, own it. Ikaw mismo ang magdisiplina sa sarili mong anak. Sabi mo sa akin, bakit? Bakit po, Pastor? Bakit ako ang magdidisiplina sa sarili kong anak? Bakit? Mas kilala mo ang anak mo. Tama mga kapatid? Kaya nga pag may batang naglulupasay dyan, wala kang karapatang paluin yan. Kasi mas kilala siya nung magulang niya. But let me tell you this. Take ownership. Own it. Amen mga kapatid? Disiplinahin mo siya. Kailan? Bahala ka. Sabi ng iba, pag uwi na lang daw ng bahay, paano niya malalamang mali siya? Dito niya ginawa. Tama kapatid? Sabi ng iba, hindi, right there and then, disiplinahin mo. Bahala ka. But take ownership. Can you hear amen? Mas kilala mo ang anak mo. Tama ba mga kapatid? Mas kabisado mo siya. Kaya nandiyan ka para sa iyong sariling anak. Hindi ka nandiyan para sa anak ng iba. Amen mga nanay? Nandiyan ka
para alalayan, turuan at disiplinahin ang iyong sariling anak. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Take ownership. Sabi nga natin, take ownership. Well, easier said than done. No? Sabi na iba, parang it's too good to be true, Pastor. Madali lang sabihin, pero mahirap gawin. Yes, mahirap, but God can still use you. Kaya ka nandiyan dahil nanay ka na may takot sa Diyos at nanay ka na kaya mong ipangaral ang salita ng Diyos. Can you hear amen? Gusto niyo bang mag-iwan? Sige, palapakan natin ng Diyos. Gusto niyo bang mag-iwan na nagtatagal na legacy sa iyong mga anak? Amen? Dito po tayo magtatapos. Mabilis lamang to. Here is a lasting legacy na pwede mong iwan sa iyong mga anak. Ano po yun? Next po, everybody. A legacy of faith. Sabi nga natin, next po yan. Legacy of faith. No? Nung likhain ng Diyos si Eva, ang nasa isip ng Diyos ay ang mga magiging anak ni Eva ay mga godly o makadiyos na mga anak. Amen mga kapatid? Gusto niyo bang mga anak niyo maging makadiyos? Gusto niyo bang mga anak niyo naglilingkod dito sa loob ng iglesia? Amen? Ito ang gagawin natin. 3 po. Number 1, spiritual education. Turuan mo ang iyong anak na manalangin. Turuan mo ang anak mo na magtiwala sa Diyos. Amen mga kapatid? Turuan mo ang anak mo na lumapit sa Diyos at magsimba. Amen mga kapatid? Pangalawa, ano po yun? Living example. Ipakita mo sa kanya na kapag wala kayong pera, hindi ka nawiwindang. Bakit? Dahil ang Diyos mo, God will always provide. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pag may sakit karamdaman ka, alam mo, ang Diyos ko ay nagpapagaling. Kaya anak, may sakit ka ba? Pray tayo. Magaling ka na. Amen po mga kapatid? Lead by living example. Pangatlo, ano po yon? Passing on the faith. Dapat ipasa mo kung ano yung pinaniniwalaan mo sa Diyos. Yan ang pinakamahalaga. Na ikaw ay naligtas dahil kay Kristo, sigurado ang iyong kaligtasan dahil kay Kristo, at dahil niligtas ka ng Diyos, you are saved to serve. Nak, alam mo bakit ako nagsisimba? Kasi niligtas ako ng Diyos. At dahil doon, naglilingkod ako para sa kanyang kapurihan. Can you amen? Can you do that to your children? Amen po ba mga kapatid? Gawin natin ito habang sila ay mga bata pa, and you will live the best and lasting legacy in your life. Can you hear amen? Sige po, tayong lahat. Ano ang ating Macarius Challenge, everybody? Ang ating Macarius Challenge ay, next po, a mother's best legacy is to raise godly children. Isa pa nga po, a mother's best legacy is to raise godly children. Amen mga kapatid? Hindi lang kinikilala ang mga kababaihan, mga nanay sa larangan ng politika, business, sports, or entertainment at iba pa. Tingin kayo sa akin, kinikilala rin ang mga kababaihan na kilala sa larangan ng kabutihan at kabanalan. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kagaya ni Mary, the mother of Jesus. Even in the other faiths, si Mother Teresa. No? There's those women in the Bible. Bakit? They bring out the best of them by being a good example. Sharing their faith sa ibang mga tao. Alam niyo po kung bakit? Umaabot ang kanilang legacy, hindi lang sa lupa, kundi hanggang sa langit. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Mga magulang, mga nanay at tatay, mga nanay especially, hindi lang kayo nagluwal, hindi lang kayo nag-anak. Ang role natin ay mag-anak at palakihin ang ating mga anak sa Kristiyanong tahanan at makadiyos na mga anak. Can you hear amen? So ano lang ating challenge? A mother's best legacy is to raise godly children. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat ang araw na ito, ang buwan na ito ng Mayo ay celebration ng aming mga magigiting, mahuhusay na mga nanay. Lord, salamat po sapagkat binigay mo sila sa amin. Si nanay, si mami, si mamshi, si inang, ano man ang tawag nila, Panginoon, sa kanilang mga nanay. Lord, salamat po sapagkat biniyayaan mo kami ng mga makadiyos na mga nanay. Patuloy po, Ama, na tulungan niyo po ang bawat nanay na sila po ay makapag-provide sa kanilang family. Higit sa lahat ay magampanan nila ang pagdidisiplina, pangangalaga sa kanilang mga anak at sa kanilang buong sambahayan.
Lord, dalangin din namin na ilayo nyo sila sa anumang sakit karamdaman. Sa mga may nararamdaman po na sakit sa kanilang katawan, Lord, pawiin mo po ito at palitan ng kaginhawaan, kagalingan in the mighty name of Jesus. That there will be super blessing and happiness habang sila ay naglilingkod sa iyo. At higit sa lahat, ay ipangaral nila ang iyong mga salita, ang kanilang pananampalataya, hindi una sa ibang tao, kundi sa kanilang mga anak, Panginoon. Upang ang mga anak nila ay lumaking may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo, at patuloy na pinaparangalan ang iyong pangalan, aming Panginoong Hesus. Lord, salamat po sapagkat ang isang tanging lasting na legacy, nagtatagal na alaala ng isang tao, especially yung mga nanay, ay makapag-raise sila ng mga makadiyos na anak. And here we are, Lord. Salamat po sapagkat ang mga anak nila narito sa loob ng simbahan, naglilingkod sa iyo at nagpupuri sa iyo. Kaya naman, Panginoon, palaguin mo po ang bawat isa at maingat namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, a mother's best legacy is to raise godly children. To God be all the glory. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Super. Kung kayo po'y pinagpala, ay dumako po tayo sa pagbibigay, our grace giving. Pagpalain po natin ang gawain ng Panginoon. To God be all the glory. Amen. Thank you, Pastor Gani, for sharing that enlightening message from the scriptures. God's words have truly blessed us. So, to all our mothers out there, to all our mothers here in church, thank you so much for all your efforts. Thank you so much for all of the love and the sacrifices you've done for us. And to all my brothers and sisters out there, while your mother is still there, appreciate her, go to her and say, Ma, thank you. I love you so much. So, once you see